Nilapag niya yung hawak niyang pabango sa carpeted na sahig. Tapos niyakap niya ako sa bewang. Sinandal niya pa ang noo niya sa kanang balikat ko. Napapikit ako saglit. Ano na namang ginagawa niya? Naglalambing na naman ba siya? Hey, tawag ko. Hindi siya sumagot. Tanging paghinga niya lang ang naririnig ko kaya hinaplos ko siya sa buhok niya. Are you okay? Nahihilo ka na ba? Ang dami mo kasing nainom eh. Ako na lang ang magdadrive pa uwi. Sabi ko. Humigpit naman ang yakap niya sa bewang ko. Nagpakawala siya ng dalawang malalalim na hininga. Van, okay na ba tayo? Are you coming back to me now? Napatigil ako sa paghaplos sa buhok niya at napayuko. Sup, ito ang kinakatakutan ko eh. Ang mag-open up na naman siya tungkol dito. I sighed. Allen, please. Wag muna nating pag-usapan. Masaya ako na ganito lang tayo. Yung relaxed lang. Nagkikita pa rin naman tayo, di ba? At nag-uusap. I want to know. Pansin kong nagangat na siya ng mukha sa akin. Inabot niya pa ang isa kong kamay at hinalikan. Gusto kong malaman kung ano na ako sayo. Kung ano nang nararamdaman mo. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi ako makatingin sa kanya. Nakayuko lang ako. Ewan ko. Hindi ko rin alam. Basta gusto ko ganito lang tayo. Hinawakan niya ako sa baba ko at hinarap ako sa kanya. Hindi na yata niya matiis na nakayuko lang ako. I want you back, Van. Completely. Kitang-kita ko ang sinseridad sa mga mata niya. Alam mong hindi ako papayag na ganito lang tayo. Gusto ko buo kang sa akin. Let's start all over again. Umiwas ako ng tingin. I don't know, Allen. Wag mo muna akong madaliin. Wag mo kong kulitin. Ewan ko ba, naguguluhan ako. Hindi ko alam mga isasagot ko sa kanya. Halata ko naman na seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya. At ramdam ko rin. I appreciate all his efforts. I could feel his love. Pero kasi, parang natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Paano kung masyado lang akong nabibilog ng mga ginagawa niya? Ayokong magpadalos-dalos. Hindi sa nagpapakipot ako o ano, I just want to be sure and safe. Hindi pa kasi talaga ako handang masaktan ulit. Ayoko nang masaktan, sa totoo lang. Kaya hanggat maaari, gusto ko sanang umiwas sa mga bagay na alam kong magdadala lang ng sakit at problema sa akin. So, itutuloy mo pa rin talaga yung annulment. Tiningnan ko ulit siya nang itanong niya yon. Pansin kong wala na yung saya na kaninang nasa mga mata niya. Wala na rin yung matamis na ngiti sa labi niya. Napayuko ulit ako. Siguro. Hindi ko alam. Hayaan mo na muna ako, Allen. Naguguluhan pa talaga ako. Natatakot kasi ako. I can't blame you for feeling this way. Kasalanan ko. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na kaya na kitang pasayahin ngayon, Van. Hindi na ako nakasagot. Wala kasi akong maisip na sasabihin. Tiningnan ko na lang siya. Ngumiti na lang din naman siya ng mapait sa akin. Siguro na-realize niyang hindi na ako makasagot. Pagkatapos nun, sumandal na lang siya sa upuan. Sinama niya pa ako kaya halos napahiga ako sa dibdib niya. Okay lang kung ayaw mo akong sagutin. But let me tell this to you, Van. I will wait. I will still wait. Hanggang sa maging handa ka nang ibigay ulit sa akin lahat. Yun na lang ang sinabi niya tapos madiin niya akong hinalikan sa noo ko. Napapikit ako. Simpleng halik lang naman yun na nagtagal lang ng ilang segundo, pero bakit parang iba ang dating sa akin? Maya-maya lang ay hinawi na niya ang buhok ko na nakaharang sa pisngi ko at sa parteng iyon naman dumampi ang labi niya. Ang init ng halik niya. Pati ng hininga niya. Dala na siguro ng tama ng alak. Umakyat ang isang kamay niya sa batok ko. Napasinghap ako nang hawakan na niya ang isang pisngi ko para halikan ako sa bibig. God. Umiwas ako agad pagkadikit ng labi niya sa akin. Pinilit kong tumayo mula sa kandang ganyan na para bang walang nangyari. Casual lang. Inayos ko pa nga ang laylayan ng damit ko. Kailangan kong gawin to para makaiwas ako. Mahirap na. Natatakot akong baka sa pagkakataong ito, hindi na ako makahindi. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Pansin ko naman na nagulat siya sa ginawa ko. Yung hitsura niya kasi, parang may malaking question mark sa harapan niya. Halika na. Ihatid mo na ako. Patay mali siya na lang ako tapos tumalikod na ako papunta sa desk ko para kunin na ang bag ko at ang laptop. Naramdaman ko namang nakasunod na siya agad sa akin. Aabutin ko na nga sana ang bag ko pero pinigilan niya ang kamay ko. Mamaya na, Van. Dito muna tayo. Inipit niya ako sa gilid ng mesa. Hindi ako makagalaw. Napapikit ako ng madiin at napakagat ng labi. S-hit naman. I could feel his S3X from my rear. Alam kong sinadya niya talagang iparamdam sa akin yun eh. Allen. Umuwi na tayo. Parang hindi niya naman narinig ang sinabi ko. Tinaas niya pa ang buhok ko na nagtatakip sa batok ko. I missed you so much, Vanessa. So much. Bulong niya bago siya nagdampi ng isang mainit na halik sa parteng yun. Napahawak ako ng mahigpit sa bag ko na nakapatong sa mesa. Oh, God. That feeling. That very familiar feeling na siya lang ang may kayang magbigay sa akin. Tumayo yata lahat ng balahibo ko. Kinakabahan na ako. Nilaipat niya ang paghalik niya sa gilid ng leeg ko. Kinagat niya ang balat ko bago sinipsip. D4 million this. Allen naman. Mukhang hindi pa talaga siya titigil. Lasing eh. Mas dinaikit niya pa ang harapan niya sa pangupo ko. Ang isang kamay niya ay nakapulupot na sa tiyan ko senyales na hindi na ako makakatakas mula sa kanya. Ang isa naman ay mabilis na naglalakbay sa buo kong katawan. He gripped and squeezed my waist, bago malagkit na humaplos pababa sa kanang hita ko. Napasinghap na ako. Lalo na nang bumaba na ang mabibilis niyang mga halik sa hubad kong balikat.
Amoy ko ang amoy ng alak na naiiwan sa balat ko. Mas damiin ang pagkakapikit ko sa bag ko nang pumasok na ang kamay niya sa ilalim ng damit ko. Allen. Napapikit ako ng mas madiin. Pakiramdam ko, ito ang unang beses na ginawa niya to sa akin. Hinimas-himas niya ang itaas na parte ng hita ko, kulang na nga lang ay ipasok na niya ng tuluyan ang kamay niya sa loob ng underwear ko eh. Vivan. I want you. He murmured in between his aggressive kisses. Tapos mas hinigit niya pa ako palapit sa kanya. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari at parang nakikipagkarera na ang tibok ng puso ko. Dahil ba sa tono ng pagkakasabi niya na gusto niya ako? O dahil bumalik na ang mga halik niya sa leeg ko? And now he's already kissing the back of my ear. Ramdam na ramdam ko ang pagtama ng mga ngipin niya habang inangat-ngat niya ang parte kong iyon. Pakiramdam ko tuloy malapit na akong mawala sa katinoan. Pakiramdam ko, kahit anong oras bibigay na ako. Namamanhid na kasi ang mga pisngi ko. She want tea. Ipinasok na niya ang dulo ng mga daliri niya sa gilid ng underwear ko. Nahawakan na niya ako. Wala na, natarante na ako. Doon na tuluyang bumigay ang mga tuhod ko. I reached for the back of his head para kumuha ng suporta. Napatingala ako at napasabunot sa buhok niya. Akala ko hindi na niya itutuloy, pero mali ako. His warm fingers already reached my WETSPOT. He started rubbing it. Gee God. Allen. Hinihingal pa ako. Bigla naman siyang tumigil sa ginagawa niya. I could feel his heavy, rugged breathing against my neck. Sabihin mo lang sa akin kung ayaw mo, titigil ako. Are you sure ayaw mong ihatid kita paakyat sa unit mo? It's okay, I'm fine. I can take it from here. Nakangiting sagot ko kay Gavin na kasalukuyang binababa ang malito ko mula sa trunk ng sasakyan niya. Ngumiti rin siya sa akin sabay sara sa trunk. Will you still go to Rio Sense today? Sumunod na tanong niya. Baka hindi na, tugon ko. I'll take a leave today to have some rest. Napagod ako sa biyahe natin eh. Nandoon naman si Claire. I'm sure she could handle everything. Right decision, pagsang-ayon niya naman sa akin. Okay, you go ahead now para makapagpahinga ka na. Sasanduan ko pa si Sage sa lola niya. Nakapangako akong mamamasyal kami pagkabalik natin eh. Baka magtampo na naman yun pag na-late ako. Napahaplos pa siya sa batok niya. Palihim akong natawa. Yan kasi ang palaging problema niya eh. Pag nagtatampo ang anak niya sa tuwing nail late siya sa gala nilang mag-ama. Tumanggaw na nga lang ako at hinawakan na ang handle ng malito ko. Sige, mag-enjoy kayo ni Sage ha. I'm sure na miss mo siya. Huwag mo palang kalimutang ibigay yung pasalubong ka para sa kanya, paalala ko pa. Ha? Anong pasalubong? Nangunot pa talaga ang noo niya na para bang hindi niya talaga naaalala yung binili naming isang set ng action figures sa Singapore para kay Sage. Marahan ko nga siyang hinampon sa braso para matigil na siya sa pag-arte-arte niya. Yung pasalubong ko. Ikaw talaga. Natawa naman siya habang sinasapo ang braso niya. Oo na. I won't forget. Magugustuhan niya yon, I'm sure. Oh, sige na, pumasok ka na. Okay. Ingat ka sa pagdadrive. Paalam ko na may kasama pang ngiti. Bye. See you again, Vanessa, paalam din niya. Humalik pa siya sa pisngi ko bago pumasok sa loob ng sasakyan. Abat parang nawiwili siya sa paghalik-halik sa pisngi ko ha. Hinayaan ko na nga lang. Tipid na lang akong ngumiti. Hinintay ko na muna siya na makaalis sa tapat ng kondominium na tinitirhan ko bago ko hinaila ang malito ko papasok. We just came straight from the airport. Tapos na ang 2-week training namin ni Gavin sa Singapore. Nag-enjoy naman ako kahit na sobrang nakakapagod. Pagkapasok ko sa unit, saglit muna akong nagpahinga bago naligo, at pagkatapos ay sumalampak na ng higa sa kama. Inabot ko ang cellphone ko na nakapatong sa katabing maliit na mesa. As usual, may missed call at text na naman si Leila. Tinatanong kung nakabalik na ba ako ng bansa. Yung babae talaga na yon, daig pa ang amo ko kung makapagtanong kung nasaan ako eh. Sup? Mamaya ko na lang siguro siya re-replyan. Or I'll just call her later. Tinatamad pa kasi akong kausapin siya ngayon. Napagpasyahan ko na lang na magbukas ng personal email ko sa phone. Bukod sa mandilan nilang newsletters at seminar invitations, wala na akong ibang bagong emails. At the back of my mind, I am hoping na sana may message na ulit sa akin si Allen. Pero wala. Kaya binasa ko na lang ulit yung pinakahuling email niya sa akin. Pinadala niya to 3 days after we arrived in Singapore. Ang sabi niya, susunod daw siya sa akin. Alam niya raw kung saang hotel kami naka-check-in. Hindi ko naman nagawang makapag-reply sa kanya noon. Hindi ko tuloy alam kung tumuloy ba siya. Kung talagang sumunod siya sa akin sa Singapore. Wala na kasi akong natanggap na emails o tawag galing sa kanya pagkatapos nun. Tinawagan ko nga si Leila that time para itanong kung umalis nga ba talaga ng bansa si Allen, pero sabi niya, hindi niya raw alam. Hindi pa raw kasi sila nag-uusap ng matino ni Allen. Basta ang alam niya lang, hinahanap daw ako ni Allen. I also called my assistant, Claire. Based kasi sa email ni Allen, nabanggit niyang alam niya kung saang hotel kami naka-check-in ni Gavin. Ang pagkakatanda ko, kay Claire ko lang naman sinabi lahat ng tungkol sa pag-alis namin. Pati yung venue kung saan gaganapin yung training, alam niya. Sigurado akong siya ang nagsabi kay Allen. Naisip ko nga na baka si Claire rin ang sinasabi ni Allen na source niya eh. Noong nabasa ko yung huling email niya, kahit kaunti ay umasa ako na makikita ko siya roon sa Singapore. Nasusunod talaga siya sa akin. Pero wala naman siya. Kahit nga yata anino niya hindi ko na aninag eh. I was worried. Hanggang ngayon, actually, nag-aalala ako. Kahit na hindi naman dapat ako nag-aalala, dahil first of all, wala na dapat akong pakialam sa kanya.
Pero ewan ko. I'm really worried. Alam ko kasing nagtatampo siya sa akin. Mula sa pinakaunang email niya, hanggang sa pinakahuli, ramdam kong malungkot siya. Panay kasi ang pagtatanong niya kung nasaan daw ba ako. Kung bakit ko raw siya iniwan. Hindi man lang raw ako nagpaalam. Kahit na isang beses, hindi ko man lang siya nagawang replyan. I knew during those times na naiinis na siya. Na-imagine ko na nga yung mukha niya, nakakunot na ang noo. Baka nga nagdadabog na rin yun eh. Yun nga kasi yung reklamo niya sa akin, yung ang hirap kong hajilapan. Ilang beses din siyang tumawag, pero hindi ko sinagot. Sup, ang gulo na kasi ng utak ko noon. Ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano nang nangyari sa kanya. Kung sumunod nga ba talaga siya? Kung oo, nakabalik na kaya siya rito sa Pilipinas? Hindi na niya ako tinawagan at pinadalhan ulit ng email. Mga ilang araw ng ganito. Sup, the asterisk man it. It was all my fault anyway. Iniwan ko kasi siya nang hindi man lang nagpapaalam. After what happened to us in Ryusens, inuwi niya ako noong madaling araw na yun sa dati naming bahay. Ang akala ko nga sa kondo ko niya ako iuwi, but I was wrong. We had our second round of nerve-wracking S3X on our old bed, inside our old room. Medyo wala na ako sa katinoan noon dahil sa ginagawa namin. I reached the heaven several times. May mga sinasabi siya sa akin habang nasa kalagitnaan kami ng pagsisiping, pero hindi ko na matandaan lahat. Dalawa lamang ang tumatak sa utak ko. Una, yung paulit-ulit niyang pagsasabi ng I love you, at come back to me, please. Pangalawa, yung ayaw niya akong tumuloy sa Singapore nang hindi siya kasama. Natakot ako noon na baka hindi niya nga talaga ako paalisan. Pakiramdam ko kasi may balak siyang pagurin ako buong madaling araw para lang hindi ako matuloy sa pag-alis eh. Ayoko nang ganoon. Hindi ko gusto yung pinagbabawalan niya ako. Kaya nga ayaw ko na ulit bumalik sa kanya, di ba? Ayoko nung hindi ko magagawa ang mga bagay na gusto ko dahil lang ayaw niya. Hindi naman talaga sa pinagbabawalan niya akong tumuloy sa Singapore. He actually gave me two options. It's either hindi ko isama si Gavin, or payagan ko siyang sumama sa amin. Yung dalawang options niya, parehong nakapabor sa kanya eh. And I don't like that idea. Kaya pinilit kong bumangon ng sobrang aga nun kahit na nanglalagkit ang katawan ko at makirot pa ang pagitan ng mga hita ko. I was so sore that morning. Sinadya ko talaga siyang hindi gisingin para hindi niya ako mapigilan. Iniwan ko siyang tulog na tulog. Alam ko sa sarili ko na mali ang ginawa ko. Sana man lang nagpaalam ako, di ba? Tapos dinala ko pa yung sasakyan. Sup. Malamang todo hanap siya sa akin sa buong bahay nun. Pero, ang gulo kasi talaga ng utak ko nung araw na yon. Basta magulo. May takot na rin kasi sa dibdib ko eh. May nararamdaman na akong hindi ko dapat maramdaman. Gusto ko lang naman na umiwas. I really wanted to send him an email those times. Gusto ko siyang tawagan. Pero hindi ko nagawa. Bukod kasi sa tutok kami ni Gavin sa training, ayaw kong magmukhang naghahabol na naman sa kanya. At saka isa pa, kailangan ko pa bang tumawag? Responsibilidad ko ba yon? Pinaikit ko na muna ang mga mata ko. Masyado na yata akong maraming iniisip, kaya hindi ako makatulog kahit na sinasabi kong pagod ako at inaantok eh. Kahit noong nasa Singapore nga kami, hindi rin ako nakatulog ng matino. Madalas ko pang pinapapunta si Gavin sa hotel room ko para may kakwentuhan ako hanggang sa makatulog ako. Ang dami-daming tumatakbo sa isip ko. At kasama roon si Allen. Bigla ko namang naalala yung suot-suot kong kwintas. Kinapa ko ito. Hindi ko pala nahubad kanina nung naligo ako. Yes, I'm wearing his birthday gift to me again. The necklace with the sapphire stone pendant na binigay niya noong nagsubik kami. Sinuot niya to sa akin noong madaling araw na yun eh. Hindi ko nga inaasahan na nasa kanya pa pala. Nakalimutan ko na kasi ang tungkol dito. Hindi ko naman na nahubad nung umagang yun dahil nga nagmamadali na akong umalis. I gripped the pendant at napapikit ng madiin. It's already been 2 weeks, pero tandang-tanda ko pa rin ang pagsuko na ginawa ko sa kanya sa Ryusens. Palagay ko nga, kayang-kaya kong ikwento ang nangyari sa amin ng paulit-ulit na walang nakakalimutan na kahit na isang detalye. Up to now, I could still remember the chills, the goosebumps, the feeling of having him inside me again. Ewan ko ba, ginagawa naman namin yun dati pa, pero yung nangyari sa Ryusens. It's different. May naramdaman akong kakaiba sa kanya na hindi ko pa naramdaman dati tuwing nagsisiping kami. It was like our first time. Noong sinabi niya sa akin na sabihin ko lang daw kung ayaw ko, at titigil siya. Hindi ako nakasagot. Sup. I swear to myself gusto ko talagang humindi. Dahil hindi ako dapat bumigay sa kanya ng ganon-ganon na lang. Pero she asterisk T naman kasi. Paano ko magagawang humindi sinimulan na niya ako? I already got that S3 show up at lali aroused kind of feeling, tapos itatanong niya kung gusto ko bang ituloy o hindi. Oh, Lord. Anong sagot ba ang inaasahan niyang matanggap? Nung napansin niya sigurong ang tagal kong sumagot at naghahabol na lang ako ng hininga, ayun na. Inasumi na niya na pumapayag ako. He already transformed into a beast. A hot beast. Mabilis niya akong inikat paarap sa kanya. Kinulong niya ang mukha ko ng mga kamay niya, at siniil niya ang mga labi ko. Napaiwas pa nga ako ng kaunti nun kasi tumama ang ngipin niya sa labi ko. Buti nga hindi ako nasugatan eh. He sucked my soft lips so hard na para bang inunguyan niya iyon. Damn that tingly excited feeling. Inaamin ko, kinakabahan talaga ako nun. Kasi naman, sa shop talaga. Gusto ko sana siyang sabihan na umuwi na lang muna kami sa kondo, kaso wala na eh. Kahit ako, hindi ko na rin alam kung papaano pa ako makakaalis sa ganoong estado. Nakasuko na ako sa kanya.
I'm sure hindi na siya papayag na modlot pa yon. Baka makatanggap lang ako ng malutong na mura. That time, wala na akong takas sa kanya. Ang higpit kasi ng pagkakahawak niya sa mukha ko. Yung tipong kahit lumayo man lang kahit nakaunti para huminga, bawal. Akala ko nga babawian na ako ng buhay nun. Siya kasi. Hirap na nga akong huminga, ayaw pang pakawalan bibig ko. Hanggang sa hinigit na niya ako sa bewang. Hinailan niya ako papunta sa one-seater sofa without breaking our wet, torrent kisses. Umupo siya roon, kinandang niya ako. We're still kissing hastily na para bang wala nang bukas para sa amin. Namanhid na nga bibig ko. Ni hindi ko na rin alam kung saan ko ipipilig ang ulo ko nun, kung sa kanan ba o sa kaliwa. I slightly opened my eyes that moment to watch him while he store-eyedly kissing me. His eyes were shut tight, tanda ko pa. Parang ninanamnam niya talaga ako noong mga oras na yon. Pagkatapos nun, napapikit na ulit ako nang maramdaman ko na ang dila niya na pumasok at naglaro sa loob ng bibig ko. Napasabunot ako sa buhok niya dahil sa tindi ng sensasyon na dulot ng ginagawa niya sa akin. Ang bilis ng mga halik niya. He's really a great kisser. Parang mas gumaling pa nga yata siya ngayon. Tahimik pa sa loob ng opisina kaya naman rinig na rinig ko ang bawat malalalim namin na paghinga. Lalo na siya. Sabik na sabik siya, nararamdaman ko. Paimpal kong sinilip ang pinto ng opisina ko. Bukas na bukas ito. Wala naman sigurong papasok. Kinandado naman namin ang pinto sa ibabae. Nabalik ulit ang atensyon ko sa kanya nang maglakbay na ang isang kamay niya pababa sa isang umbok ng DIB dib ko. Napatigil ako sa paghalik nang simulan niya iyong pisilin. Shitty. Tapos bumaba na ang mga halik niya sa gitna ng leeg ko. Tumangala ako para mas mabigyan siya ng daan. He wildly licked my neck down to my collarbone, and then to the upper part of my breasts. Napakagat ako sa labi ko. Mas nadiinan ko ang pagkakasabunot ko sa kanya. Ly. Allen. Di ko na napigilan. Napa-UNGOL na ako. I just missed this feeling. Na-excite ako sa mga susunod niyang gagawin sa akin. Mula sa pagkakapit sa mukha ko, binaba niya ang kabilang kamay sa binti ko. Hinimas-himas niya ang parte na iyon while his other hand caressing one hip of my BRA. Hindi pa siya nakontento at inangat niya pa talaga ang hawak niya malapit sa pangupo ko. Pinanggigilan niya iyon. Napasinghap ako. Binaba ko ang mukha ko sa kanya at inangkin muli ang mga labi niya. Bumalik naman ang mga kamay niya sa pagkakahawak sa mukha ko. Sumandal siya sa sofa, at ako na may halos pumaibabaw na sa kanya. Mabilis kong inalis ang pagkakatak ng long sleeve polo niya. Pinasok ko ang mga kamay ko sa loob nun at hinaplos ang tiyan at dibdib niya. Ang init niya, shitty. Pawis na siya. Dapat pala binuksan ko muna yung aircon. Hinawakan niya naman ako sa batok, habang ang isang kamay niya ay PUMAS na sa pangitaas ko para abutin ang dibdib ko. Pinanggigilan din niya iyon, and that turned me on. Kaya tumigil ako sa paghalik para simulan ng isa-isahin ang pagbubukas sa butones ng polo niya. Natatarante nga ako sa pagbubukas na para bang anytime, may makakahuli sa amin. Kahit na wala naman. Hindi na rin yata siya nakatiis at tinulungan na niya akong buksan ang mga natitirang butones. Lumantad na sa akin ang katawan niya. His hard abs, shitty. Ang pawisan niyang dibdib. Jesus. Palihim pa akong napangiti nang makita ko na naman ang pangalan ko na nakatato sa bandang collarbone niya. Why you're smiling? Do you like what you're seeing? Tanong niya. Nahuli niya pala ako. Di na lang ako nagsalita. Ninakawan ko siya ng isang halik sa labi bago ako nagpaligaw ng mga halik sa leeg niya. Binalik ko sa kanya ang mga ginagawa niya sa akin. I beat his skin and sucked it hard. Shitty. Van. He groaned as he gripped my waist. Tinuloy ko lang ang ginagawa ko. This time, I trailed kisses down his chest. Hinalikan ko yung tato niya tapos sinilip ko siya para makita kung anong magiging reaksyon niya. Matamis siyang ngumiti sa akin tapos ay pumikit at tumangala. At ang ibig sabihin nun ay kailangan ko nang magpatuloy. Tinuloy ko ang mabibilis kong paghalik hanggang sa makarating ako sa tiyan niya. I lit his abs down to the side of his beeline. I heard him moan my name again. Gustong-gusto ko yun. Umangat na ulit ako. Hinailan niya ako sa batok at madiin na naman niya akong hinalikan. Halos NAKAPTO nang na naman ako sa kanya. He then slid his tongue again. Shout. Bakit ba nanghihina ako sa tuwing ginagawa niya to sa akin? Ewan ko kung bakit, pero nakaramdam ako ng excitement nang marinig kong ina-unbuckle na niya ang belt niya. Lalo na nang buksan na niya ang zipper ng slacks niya. Bumilis yata pagtibok ng puso ko. Saglit siyang tumigil sa paghalik para abutin ang isang kamay ko. He seductively sucked two of my fingers bago niya ginabayan ang kamay ko pababa. Touch me, Van. He ordered in a low, sexy voice. Sinunod ko naman siya. I kissed him again then I slid my hand inside his boxer shorts and carefully pulled his love MACLA out. Naramdaman kong napadiin ang pagkakapit niya sa bewang ko nang mahawakan ko na siya. I stroked him up and down. Slowly at first. Sinasabay ko sa paghalik namin. Then I went faster. Faster. And faster. He quickly pulled away from our deep kisses just to let out a moan. Ah, Vanessa. Grabe. That was hot. Sinandal niya ang ulo niya sa sofa. Hingal na hingal siya. Pinagbutihan ko lalo ang ginagawa ko. I love seeing him like this, his eyes shut and his lips slightly opened. Wala nga akong ibang naririnig kundi ang paghinga niya ng malalalim. Paminsan-minsan ay naririnig ko rin siyang inuungol ang pangalan ko. Mas binilisan ko pa ang trabaho ko. DD*man it, freak. Van. Slow down. I don't want this to end so fast.
Please. Hinihingal na pakiusap niya. Nakita ko pang may tumulong pawis sa gilid ng noo niya. Nagtaka naman ako nang bigla niyang hugatin ang kamay ko mula sa boxers niya. Nangunot ang noo ko. Ayaw niya na ba? Ay nalalayan niya ako sa pagtayo. Pinwesto niya ako sa pagitan ng mga hita niya. Naghahabol pa rin kami ng hininga. Nagulat na lang ako sa sumunod niyang ginawa. IPINAS okay niya ang mga kamay niya sa ilalim ng damit ko, then he slowly led my PANTs down while staring seductively up at me. Napakagat ako sa labi ko habang pinapanood ko siya. Why does he look so hot while doing it? Tagumpay niyang NAHUBAD ang under WEAR ko. Bumalik siya sa pagkakasandal sa sofa at sinenyasan ako na kumandang paarap sa kanya. Agad ko namang sinunod. Impit pa akong napa-UNGOL nang maramdaman ko na siya sa ilalim ko. Goodness, he's so hard. Vivan. Tawag niya sa akin pero hindi ko pinansin. I want him inside me right now. Not later, as in right now. So I did the move. Akala ko madali lang, pero, oh, gee God. Napahalinhing ako ng mahina. Ang sakit. Pumikit ako at sinandal ang noo ko sa noo niya. Naghabol ako ng hininga. Bakit ganon? Para ulit akong pinupunit. Dahil ba matagal na akong walang ganito? Hindi na ba ako sanay? O sadyang he just got bigger? Sinubukan ko ulit. I pushed a little bit deeper pero napatigil ulit ako. Napayakap na ako sa leeg niya at naghabol ng hininga sa gilid ng mukha niya. Niyakap niya naman ako sa bewang ko sabay halik sa akin sa pisngi. Don't force yourself. I don't want you to get hurt. He whispered huskily. Pero hindi ako pumayag. Kaya ko. Sabi ko pa. Oh okay. I'll help you. Bulong niya at tinapitan niya ang balakang ko para alalayan ako. I could feel him pushing himself hard into me. Napakagat ako sa labi ko at napakalmat sa leeg niya. God. Ang hapdi. Allen. Now. Move slowly, Van. Sumunod naman ako kahit na nakakaramdam ako ng kirot. Parang hindi ko na yata kayang ituloy, pero hindi ko na rin naman kayang tumigil. Shout. I start roasting slowly, enjoying every inch of him. I let out sounds of pleasure as I smoothly go in and out. At ganoon din siya. Nagpapalitan kami ng ng OL, ng ingay ng pag-iisa. Humigpit ang kapit niya sa balakang ko. Parang nanggigil na siya sa akin. PPUMPF faster now. MMAKEMECOMA. Sumunod ulit ako sa utos niya. He guided my hips as I PUMP higher, and FASTER. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa katawan ko. Nararamdaman ko na naman ang sarap na siya lang ang may kayang makapagbigay sa akin. Napatingala na ako sa kisame. Inayos niya naman ang buhok ko na nagulo na. Pawis na ako. Pati rin siya. Why you're hot? Nagawa niya pa akong purihin kahit na hinihingal na siya. IPUMPED higher. And faster. Ah, shitty. Why you're killing me, Vanessa? Oh, Allen, you're killing me too. Grabe, nawawala na yata ako sa katinoan. Parang natutuyuan na rin ako ng lalamunan. IROLLED my hips and PUMPED even higher. Why yeah, that's it. Don't stop. Parang nag-e-enjoy siya sa ginagawa ko. Dinaikit ko ang DIB dib ko sa kanya. Nilaipat niya naman ang isang kamay niya sa likod ng ulo ko at hinayla ako para halikan. Pero hindi siya mapakali. He eventually pulled away from our kisses and groaned. Hindi na yata niya alam kung hahalikan niya ba ako o hahalinhing na lang siya. Dumiin ulit ang pagkakapit niya sa balakang ko. Pinalo niya ang pangupo ko at nagsimula na rin siyang sumabay sa akin. I meet his every deep thrust. Napadiin ang kapit ko sa balikat niya. Bumabaon na nga yata ang mga kuko ko eh. Oh, Allen. *man it. Mamamatay na yata talaga ako. Sinubsob niya ang mukha niya sa DIB ko. Pagkatapos binaba na niya ang zipper sa likod ng damit ko. Hinayla niya pababa ang itaas na bahagi ng suot ko. He expertly unhooked my strapless BRANQA siklay SUKD one hip of my BREA street. He caressed the other one, while the other part of his body is busy somewhere. Napatigil siya. Gee God *man it, Van. I'm near. I can't hold it anymore. Deklara niya at nagulat na lang ako nang patayuin na niya ako mula sa ibabaw niya. Wala man lang paabi. Mabilis din siyang tumayo. Hinayla niya pababa ang slacks niya kasama ang boxers niya. Inikat niya ako patalikod sa kanya at pinatungkod sa sofa. He pulled my little waist closer to him. Tinaas niya ang damit ko. He aimed for my CENTER, and just like that, he TOOK me from behind. Napabalikwas ako ng upo sa kama nang magring ang phone ko na nakapatong malapit sa tenga ko. Diyos ko. Kamantek pa yata akong atakihin ah. Napapahid pa ako sa noo ko. Pinagpawisan ako sa mga naalala ko. Inis kong inabot yung nagriring na telepono para tingnan kung sino yung tumatawag ng bigla-bigla. Sup? Si Leila lang pala. Sinagot ko na. Hindi talaga to titigil hanggat di ako sumasagot eh. Naistorbo patuloy ako. Hello. Iritableng bati ko. Bunny, walang hiya ka talaga. Wala ka ba talagang balak sabihin sa akin na nandito ka na, ha? Napapikit ako ng madiin. Kailan kaya siya makikipag-usap ng hindi sumisingle? Sasabihan naman kita. Matutulog sana muna kasi ako pagod ako sa biyahe. Sagot ko na lang. Sus, talaga lang ha. Sa biyahe ka ba talaga napagod? Okay Allen. Natawa ako. Sa biyahe nga. Hindi pa nga ulit kami nagkikita ni Allen. Ayan na naman siya eh.
Palibasa, nabanggit ko sa kanya noon na sa dating bahay namin kami natulog ni Allen. Ayon, nabuhay na naman ang dugo ng loka. Ay teka, oo nga pala, alam mo na ba kung nasaan siya? Buti na lang naalala kong itanong. Akala ko nagkita na kayo. Hindi ka ba niya sinundo sa airport? Nako, yung lalaki talagang yun. Nasa office yun ngayon. Tinawagan ko yung hinayupak na yun kanina eh. Para naman akong nabunutin ng tinak sa dibdib dahil sa narinig. Napaayos ako ng upo sa kama. Really? You mean nandito lang siya sa Pilipinas? Hindi ba talaga siya sumunod sa akin? Ay, yan ang hindi ko nalaman. Tinanong ko siya tungkol dyan eh. Di naman ako sinagot. Bad trip siguro. GAGA ka kasi. Iniwan mo na naman. Napahilot ako sa noo ko. Oo na, alam ko. Kasi, alam mo naman kung bakit. Ang gulo kasi Lay. O siya, baka sadyain ko na lang siya sa opisina niya. Total hindi naman ako papasok sa shop ngayon eh. Yan. Tama yan. Puntahan mo yung gunggong na yun para lumamig-lamig naman ang ulo. Panay ang hanap sa'yo eh. Yung totoo nga Vanny. Ano ka ba talaga ni Allen? Asawa o nanay? Pang-aasar nito sabay tawa ng malakas. Natawa na lang din tuloy ako. Ikaw talaga. O sige na, mag-aayos na muna ako. Teka, sigurado ka talagang nasa office siya. Paninigurado ko. Oo, yun sabi niya eh. Workaholic siya kunwari. Marami raw siyang gagawin kaya mag-overtime. Tumanggaw tango ako, sige. O sige na, I'll just call you again. Oy teka, Van. Pidgel niya naman. Mabuti na lang hindi ko pa nabababa yung tawag. Wala ka bang ikikwento sa akin? Tanong niya. Ngumisi ako. Anong kwento na naman? Yung nangyari sa inyo sa bahay. Ano ha? Nakailang round kayo? Kwento ka dali. Nai-excite ako. Napahilot na naman ako sa ulo ko. Sus, si Layla talaga. Para na namang dalagitang kinikilig. Para namang may alam siya sa mga ganon. Walang nangyari. Tumigil ka dyan. Pagsisinungaling ko. Sus, di mo na ako maluloko, ano? Nadulas na sa akin yung asawa mo. Akala mo ha? Halos mapanganga ako sa pagkabigla. Seriously. Ay inamin niya sa'yo na may nangyari sa amin. Aha, huli ka. At tumawa ito ng pagkalakas-lakas. So may nangyari na nga. Oh my God, Vanny. Bumigay ka. I'm so proud of you. Hindi ko na narinig ang mga sumunod na sinabi niya. Nilayo ko na kasi ang phone mula sa tenga ko. Tinitigan ko na lang habang tumatakbo ang minuto ng tawag. Napakawalang hiya talaga nitong pinsan ko. Hinuhuli lang pala ako. Sup? Bakit ba kasi hindi ko naisip agad na imposibleng ikwento yun ni Allen sa kanya? She asterisk T talaga. Maya-maya lang ay binaba ko na rin ang tawag. Initsa ko ang phone sa kama at sumalampak ulit ako ng higa. Pumikit ako sabay hilot sa pagitan ng mga mata ko. Masisiraan ako ng bait kay Layla eh. Kung ano-anong pinaggagawa sa buhay. Siya yung isang tao na hinding-hindi mo mapaglilihiman. Gagawa't gagawa siya ng paraan para malaman ang sikreto mo. Sup? Nakailang round daw. Napailing-iling ako. Gusto ko na lang matawa pag naaalala ko eh. Sa pagkakatanda ko naman, dalawa lang. Isa sa Rio Sense, isa sa bahay nung pagkarating namin. Pero muntik na yun maging tatlo. Si Allen kasi, ayaw akong tantanan sa shop. Palabas na kami ng opisina ko noon panay pa rin ang pagkurot-kurot niya sa bewang ko at paghalik-halik sa leeg ko. Nung makarating na nga kami sa pinto ng shop, imbis na lalabas na lang kami, inipit niya pa ako sa pinto. Hinalikan na naman niya ako sa leeg at balikat. Ang likot-likot niya. Nasanggi tuloy namin yung isang nakadisplay na vase. Basag. Kung hindi pa nga yata kami nakabasag hindi niya pa ako tatantonan eh. Natawa na lang kami sa nagawa namin, pero inaamin kong napaisip din ako noon kung paano ko ipapaliwanag kila Claire kung bakit nabasag yung vase. Sup? Binigyan niya pa ako ng problema. What he did to me in our old house was ecstatic. Pero mas hindi ko makakalimutan yung ginawa namin sa shop. That was our first time. Yung sa office namin yung ginawa and we ended up on the floor. Tandang-tanda ko pa rin nga kung paano kami nagtapos. Hinawakan niya ako sa balakang. Then he started pounding me. Napakapit ako ng madiin sa sofa. Parang mapupunit ko na nga yata eh. Wala na akong magawa kung di umungol na lang. Hindi ko na maintindihan kung anong nararamdaman ko. Basta para akong lumulutang. Pinalo niya ang pangupo ko at mas lalo siyang bumilis. I could feel him reaching my walls. Napakapit ako sa isang kamay niya na nasa balakang ko. Hinawakan niya rin naman ako. Nanghihina na mga tuhod ko. Lalo na nang masihampis niya pa ang sarili sa akin. Nasigaw ko na naman ang pangalan niya. Mas bumilis pa siya. The sofa is rocking with us too. Halos sumubsob na nga ako sa sandalan. Hindi ko na rin alam kung saan ako hahawak. Napatingalan na lang ako para makalisap ako ng hangin. Pawis na ako. Nararamdaman kong tumutulo na ang pawis ko sa noo at sa dibdib ko. A private shout malapit na ko. Moan for me, Vanessa. I wanna hear you. Naghahabol hiningang utos niya while ramming himself deeper into me. I'm near too. Hurry, Allen, please. I cried out in ecstasy. Napahigpit ako ng hawak sa kamay niya. Hindi ko na kaya. Sinunod niya naman ako. Mas lalo siyang bumilis. Halos sumubsob na nga ako sa sofa na tinutungkuran ko. Napapaluhod na rin ako. Paano niya nagagawang iparamdam sa akin ang ganito? Humigpit ang hawak niya sa balakang ko. Napasigaw na naman ako nang maramdamang lumalalim at mas bumibilis siya. He gave me one more deep thrust, then he screamed my name.
And that's my sign that he has already reached his happy ending. I bit my lower lip to suppress my moans as his hot liquid bursts into me, feeling me. Nanginginig ang buo kong katawan, grabe. Lalo na ang mga tuhod ko. That was a nerve-wrecking orgasm. Napayakap siya sa bewang ko. Nagpahinga siya saglit. After a minute or two, he finally withdraws. Hinang-hina siyang napahiga sa carpeted na sahig, hinailan niya pa ako. At dahil nanghihina na ang katawan ko, madali niya akong naisabsob sa hubad niyang dibdib. Hinalikan niya ang pawis kong noo. Hingal na hingal siya. At ako rin. Naririnig ko nga ang lakas ng tibok ng mga puso namin. Pumikit ako. Napagod ako sa ginawa namin. Parang inaantok tuloy ako. Napamulat na lang ulit ako nang higitin niya ako sa bewang. Dinaikit niya ako sa kanya at muli akong hinalikan sa noo. I love you so much, Vanessa. Let's go home now. I want to make love to you again. I want to own you again. Tinutuon niya nga naman talaga yung make love to you again niya. And it was literally make love, as well. Not S3X, but love making. Hindi niya ako pinwersa o ano. Ibang-iba na siya. Kung dati hindi niya ako tinitigilan basta gusto niya pa at hindi pa siya nagsasawa, that dawn, it was different. Noong narinig niya na akong umaaray at bahagya ko na rin siyang tinutulak-tulak paalis sa ibabaw ko, tumigil na agad siya. Parang natakot pa nga siya nun, halata kasi sa itsura niya. Siya na mismo ang umalis mula sa ibabaw ko. Hinalikan niya pa nga ako sa noo ko, tapos nagsorry siya. Di na raw mauulit. He said he'd stop. Nagsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako natuwa sa ginawa niyang yun. I feel loved. Respected. Hindi na ulit siya ng tangka pagkatapos nun. He just rolled to my side, hugged me by the waist, and sincerely said, "You don't have any idea how happy I am right now," and then we fell asleep. Doon na mas lumaki ang takot ko. Pakiramdam ko, pinapaasa ko lang siya sa wala. At nilalagay ko lang din sa panganib ang sarili ko. That time, naguluhan na talaga ako. Basta isa lang alam ko nun ayaw ko nang masaktan ulit. Nagring na naman ang cellphone ko. Sup, ang kulit talaga nitong si Leila. Ayaw ring tumigil Pinatay ko na nga lang ang telepono ko para hindi na niya ako maistorbo ulit. Pumikit lang ako saglit tapos bumangon na ako ng kama. Mag-aayos na ako. Gusto kong puntahan si Allen sa opisina niya. I want to make sure he's fine. Hindi yata ako matatahimik gayong alam kong may nagawa akong hindi maganda sa kanya. I just hope he's fine. Dumiretso si Vanessa sa concierge area pagkarating sa building na pagmamayari ng pamilya nila at pamilya ni Allen. Hi, excuse me, where's Allen Fajardo's office? Tanong niya sa isang babae na naroon. Mula naman sa pagkakatapat sa flat screen monitor, ay nagangat ng tingin ang babae sa kanya at ngumiti ng matamis. Good afternoon, ma'am. May I ask if you have a scheduled appointment with him? Naningkit ang mga mata ni Vanessa. Kailangan pa ba niyang mag-set ng appointment? She's both a Perez and a Fajardo. Kung sa bagay, hindi naman siya kilala ng mga empleyado dahil kahit isang beses ay hindi siya nagpakita sa mga conferences at gatherings. I don't have. Hindi naman ako magtatagal. I just need to see him. Sagot niya na lang. I'm sorry, ma'am. But Mr. Fajardo doesn't accept visitors without scheduled appointments. Napangiwi si Vanessa. Ang gusto niya sana ay huwag nang magpakilala at manatiling low ang profile, pero nagbago na ang isip niya. Dumukot siya ng isang valid ID mula sa kanyang pitaka at inabot iyon sa babae, para tapos na ang usapan. Nakakapagod lang magpaliwanag. Could you just tell me where his office is? Patary na tanong pa niya nang tanggapin na ng kausap ang kanyang ID. Parang namutla naman ang hitsura ng babae sa nakita. And who wouldn't? Apelyido ng Mer Fajardo, nito ang gamit niya. Ngumiti ito ng matamis sa kanya, siguro para makabawi. Parang napahiya niya yata hindi niya naman sinasadya. I'm sorry ma'am. I didn't know, anito kasabay ng pagbalik sa ID niya. Mr. Fajardo's office is at the 10th floor. Tinanggap naman niya yung ID at pinasok na ulit sa kanyang pitaka. Thank you, sagot niya pagkatapos. You want me to have someone to accompany you, ma'am? Vanessa waved her hand to the lady as a sign of no. Hindi na. I could manage. Oh, okay. I'm sorry again, ma'am. Go to the 10th floor. His office is at the third door on the right. Turo pa ulit nito sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa. Ngumiti na lamang siya ng tipid, pagkatapos ay tinungo na ang elevator at sumakay. Vanessa is feeling uncomfortable. Namamawis ang mga kamay niya habang nakasakay sa elevator. The last time she checked, hindi naman siya pasmado. Ewan niya ba kung bakit, basta parang kinakabahan siya. Hindi siya sigurado kung dahil ba sa may nagawa siyang kasalanan kay Allen, o dahil ngayon niya na lang ulit ito pinuntahan sa opisina na sigurado siyang narito na talaga ito. Noon kasing pinuntahan niya ito dati para i-anunsyo yung tungkol sa annulment, hindi niya ito nakita dahil nakalib pala ito. At isa pa, hindi ganito ang pakiramdam niya nung araw na yon. Ang tapang pa nga ng loob niya nun This time, parang nakakaramdam siya ng kakaiba sa tiyan niya. Lumuluwag tuloy ang hawak niya sa daladalang paper bag. Pasalubong niya para kay Allen ang laman noon. Nakakita siya ng magandang long sleeve polo sa Singapore. Sa tingin niya babagay kay Allen kaya hindi na siya nagdalawang isip na bilhin. Medyo natagalan siyang makarating sa floor kung saan naroon ang opisina ni Allen. Kasi naman, ang dami pang hinintuan ibang floors ng elevator. Hindi naman siya nahirapang makita yung opisina dahil may label na nakalagay sa pinto nito. Huminga na muna siya ng malalim nang makatapatan ang pinto.
Kumatok siya ng 3 beses. Naghintay siya ng sagot, pero wala. Kaya napagpasyahan niya na pumasok na lang ng diretso sa loob. Akmang pipihitin na sana niya ang doorknob, pero natigilan siya nang bigla na itong bumukas. Napahakbang pa nga siya paatras dahil si Allen mismo ang niluwa ng bumukas na pinto. May bitbit itong laptop. Hindi niya nalang pinahalata, pero totoong nagulat siya. Nginitian niya ito ng matamis at binati. Hi. Pero laking pagtataka niya na imbis na ngumiti at mag-hi rin ito pabalik sa kanya, ay inip lamang siya nitong tiningnan. Seryosong-seryoso pa ang hitsura. What are you doing here? Malamig na tanong nito. Ni hindi man nga lang nagbago ang ekspresyon nito sa mukha. Nangunot ang noo ni Vanessa sa klase at paraan ng pagkakatanong ni Allen. Pakiramdam niya pa nga, napahinto sa pagtibok ang puso niya. Ano raw ang ginagawa niya rito? Hindi ba halatang dinadalaw niya ito para humingi ng paumanhin sa nagawa niya? Kung makapagtanong ito sa kanya parang ayaw siya nitong makita Para bang hindi siya nito kakilala. Hindi kasi yun ang inaasahan niyang magiging reaksyon ni Allen. Ang iniisip niya, magugulat ito dahil sa biglaang pagdalaw niya, nayayakapin siya nito, at tatawagan sa palayaw niya. Pero nagkamali siya. Binuka niya ang bibig para subukang magsalita ulit, pero walang boses na lumabas mula sa kanya. Parang bigla niya yatang nalunok ang sariling dila. Allen, hintayin mo ko. Sabi ng boses na nanggaling mula sa loob ng opisina. Halos humaba naman ang leeg ni Vanessa masilip lang kung sino ang nagmamay-ari ng boses na tila pamilyar sa kanyang pangdinag. Nang laki na lang ang mga mata niya nang makita na kung sino ito. It's Cindy. Pumulupot pa ito ng hawak sa braso ni Allen, pero agad ding bumitiw nang makita na siya. And what was that? Ang akala niya ba hindi tumatanggap si Allen ng mga bisitang walang scheduled appointments? Then what is this woman doing here? Don't tell her may appointment ang Cindy na to kay Allen. Binalik niya ang tingin kay Allen. Alam niyang wala siyang karapatang magtanong, pero kahit papaano gusto niyang malaman. Anong meron at bakit sila magkasama? Susubukan na sana ulit niyang magsalita, pero naunahan naman siya ni Allen. I have a meeting. May kailangan ka ba? Kung wala, makakaalis ka na. I don't want to see you, maanghang na pahayag nito. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Vanessa dahil sa narinig. Nang hinabigla ang mga tuhod niya. Napahiya siya doon. Gusto na sana niyang mag-walkout na lang. Hindi naman pala siya gustong makita ng taong pinuntahan niya Ang kaso, nanigas na siya sa kinatatayuan at hindi na magawang makahakbang pa. Tinitigan niya ng malalim sa mga mata si Allen, kahit na nahihiya siya. Hinintay niyang magsalita ulit ito, baka sakaling bawiin ito ang mga masasakit na sinabi, pero hindi nakatingin lamang din ito nang walang gana sa kanya. Inip na inip ang hitsura nito. Yumuko na lang siya at pumikit ng madiin. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib, hindi niya maintindihan. Halos lumuwag na ang pagkakapit niya sa bitbit na paper bag, at dumudulas na rin ang bag niya na nakasabit sa kanyang balikat. Napamulat na lang ulit siya nang marinig na nagsara na ang pinto, at maramdamang dumaan na sina Allen at Cindy sa gilid niya nang wala man lang sinasabing kahit na ano. Para lang siyang tutang dinaanan lang. Sinundan niya ng tingin ang dalawa. Napanood niya pa kung paano lumangkis si Cindy sa braso ni Allen. Nabalot bigla ng kuryente ang mga palad niya, umakyat hanggang sa mga braso niya. Ihahatid mo ba ulit ako sa sakayan ng bus? Rinig niya pang tanong ni Cindy. Tumingin dito si Allen at sumagot din. Gusto mo ba? Sabay higit nito at kurot sa bewang ng tumainggong si Cindy. Okay. Anything you want, sagot ni Allen. Doon na tuluyang namanhid ang buong katawan ni Vanessa. Natulala siya at walang ganang napakapit sa nakasarang pinto. Kahit na anong oras yata ay mapapaupo siya sa sahig Sinapo niya pa ang kaliwang parte ng dibdib gamit ang isang palad, tulalo pa rin. Kinabahan siya nang may gumuhit na kirot sa parteng iyon. Hindi niya alam kung anong nangyayari, pero pakiramdam niya bumalik ang isang pamilyar na sakit. Isang sakit na ayaw na sana niyang maramdaman muli. Parang nag-flashback lahat sa utak niya Bigla niyang naalala ang dahilan kung bakit siya sumuko, kung bakit siya lumayo, kung bakit siya nang iwan. Wala siyang ibang nakikitang dahilan sa inasal ni Allen ngayon kundi ang hindi niya pagpapaalam dito noong umagang yon. Siguro nga masama ang loob nito sa kanya dahil sa pag-alis niya at pang-iiwan ng walang paabi. Pero yung ginawa nito sa kanya kani-kanina lang. Napahiya siya doon. Paiyang-paiya siya. Daig niya pa ang nadulas sa harap ng maraming tao. Sinadya pa naman talaga niya ito sa opisina, yun pala, ayaw siya nitong makita. Kung sa bagay, may iba na itong babaeng kasama. Ano nga bang inaasahan niya? So, are they together now? Cindy at Allen na ba ngayon? Hindi niya maiwasang hindi isipin. Kinalma niya na lang ang sarili. Mas mabuti pang umalis na lamang siya, total, halata namang galit sa kanya si Allen Pinilit niyang pahintuan ang panginginig ng mga tuhod niya, kahit na natagalan. After all those years, she can't believe na may epekto pa rin pala sa kanya ang mga ganito, na may epekto pa rin sa kanya ang asawa. She took a deep breath. Pahakbang na sana siya, pero napatigil din at nagulat pa dahil may taong biglang humawak sa braso niya. Hinayla siya nito papasok sa loob ng opisina. Nanlalabo yata ang mga mata niya kaya huli na nang ma-realize niyang si Allen pala ang humila sa kanya. Nilapag nito ang bitbit na laptop sa kalapit na desk, at mabilis siyang niyakap ng mahigpit. Naramdaman na niyang uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan. Ano bang nangyayari? Kanina lang ay halos ipagtabuyan siya nito paalis, tapos ngayon naman, ang higpit nito kung makayakap. I'm sorry, Vanny. Sabi nito sa kanya at hinalikan pa siya sa buhok, tapos niyakap pa siya ng mas mahigpit kaysa kanina. Kalimutan mo yung ginawa ko kanina. Wala yon. Ay.
I didn't mean to say those things. Hindi totoong ayaw kitang makita. Sorry. Dagdag pa nito. Hindi niya alam kung paano magre-react sa nangyayari. Sa pagsuyong ginagawa ni Allen sa kanya. Ang totoo, wala na siyang maramdaman. Nakatulala lang siya, manhid at walang emosyon. She's not even hugging him back. Para lang siyang tuod. Tumagal pa ng ilang segundo ang yakapan nila, but still, she's not talking. Vanessa, come on, say something. Tila desperadong sabi ni Allen habang nakasubsob sa gilid ng mukha niya. Pumikit si Vanessa ng madiin pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan para hindi iyon maramdaman ni Allen. Nagnakaw siya ng isang buntong hininga. At ilang sandali lamang ay pumalag na siya para kumawala sa mahigpit na yakap ng lalaki. Nakayuko niyang inabot sa dibdib ni Allen ang bitbit na paper bag na dapat sana'y pasalubong niya para rito. It's okay. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Walang emosyong sabi pa niya. Hindi na niya hinintay pang sumagot si Allen. Hinang-hina na niyang tinungo ang pintuan ng opisina at lumabas. Narinig niya pang tinawag siya nito. Alam niyang susunod ito kaya nilakihan na niya ang mga hakbang hanggang sa hindi na niya namamalayang tumatakbo na pala siya patungo sa elevator. Vanessa, wait, please. Tawag pa ulit ni Allen pero hindi siya lumingon. Swerte naman dahil pagkapindot niya sa button ng elevator, may bumukas na kaagad. Sumakay na siya. Nakahabol pa si Allen at sinubukang harangin ang paarang pinto pero hindi ito nagtagumpay. Hindi nito nagawang makasakay. Kahit na nanginginig ang buong katawan, hindi niya tinantanan ang pagkakapindot sa close button sa loob para wala nang hintuan na iba pang floors. Napasapaw siya sa kanyang dibdib na muli na namang kumirot. Sinasabi niya na nga ba? Eto na naman ba siya? Babalik na naman ba siya sa dating siya? Alam niyang hindi dapat, pero nasasaktan siya. Alam niya ring wala siyang karapatan, pero gustong-gusto niyang malaman kung bakit sila magkasama. At mas lalong alam niyang hindi niya dapat itanong, pero anong ginawa nila at bakit parang napansin niyang inaayos ni Cindy ang strap ng damit niya habang papalapit kanina kay Allen. Nang bumukas ang elevator, nasa parking level na siya. Nagmadali na siyang lumabas para puntahan ang nakaparadang sasakyan sa may di kalayuan. Pero saglit siyang natigilan nang bumukas din ang pinto ng katabing elevator. Niluwa noon si Allen na tila naghahanap. Sinubukan niyang makalayo kaagad, pero mas mabilis maglakad si Allen kaya hindi siya nakawala. Naabutan siya nito. Hinayla pa talaga siya sa braso. Van, see come on, let's talk. Hindi sumagot si Vanessa. Malungkot niya lamang itong tiningnan sa mga mata. Nagtaka na lamang siya nang biglang pumikit si Allen at hinain pa ang kaliwang pisngi nito sa kanya. Sige, sampilan mo na lang ako para makaganti ka. Prisin ka nito. Hindi pa rin siya sumagot. Pero hindi niya ipagkakailang kumirot na naman ang dibdib niya sa sinabi ni Allen. Kung kaya niya lang, gusto niya itong sundin. Sundin. Gusto niya itong sampilan, pero paano? Ni hindi niya na nga may galaw ang kamay niya. At isa pa, anong karapatan niya? Maling-mali na nga na nasasaktan siya ngayon. Ang dating, parang kinain niya lang ang mga pinaglalaban niya noon. Na totoo naman. Kinain niya nga naman talaga. Bakit nga ba kasi kailangan niya pang makaramdam ulit ng ganitong klase ng sakit para lang mapagtanto niya sa sarili niyang mahal niya pa rin si Allen? Na kahit na anong pagkakaila ang gawin niya, may lugar pa rin ito sa puso niya. Madiin na lamang siyang pumikit at humugot ng lakas ng loob para talikuran si Allen. Nagmadali siyang sumakay sa kotse niya. Initsa niya ang bitbit na bag sa lapag at agad na nilock ang mga pinto dahil alam na niyang susundan siya ng asawa. Hindi naman siya tumakbo ng sobrang bilis, pero bakit parang hinang-hina siya? Sumandal siya sa upuan at pumikit para makapagpahinga kahit saglit lang. Naiiyak siya sa sobrang lungkot, pero wala namang lumalabas na luha sa mga mata niya. Pakiramdam niya magba-blackout na lang siya bigla sa sobrang sikip ng dibdib niya eh. Ito na ba ang tinatawag nilang karma? Dahil ba ayaw niyang pagbigyan si Allen sa hiling nitong pakipagbalikan, kaya ngayon siya ang nasasaktan? Ilang saglit lang ay naisip na niyang kuhain ang susi ng sasakyan mula sa shoulder bag niya. Nanginginig pa ang mga kamay niya habang sinusubukang ipasok ang susi. Hindi niya tuloy may pasok-pasok ng tama. D4 million it. Sa sobrang pagkadismaya, inis niya na lamang na binato yung susi sabay hampas sa manibela. Sumubsob siya roon at naghabol ng hininga.